Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ko ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Hanos Bugarin o Janos Bugarin. Sabi niya, mahirap po ba magpalisensya ng baril sa krami? Okay, marami na rin nagtanong nito sa akin kaya bibigyan na natin ng pansin. Bagaman wala na tayo sa Pilipinas, 21 years na tayong hindi nagtatrabaho diyan dahil nga tayo ay dito na sa Kuwait na malagi ng 21 years. At ako ay nagtrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo sa Pinas, yung mga nagtatanong diyan. So, bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel. At maraming salamat sa pag-share ng ating video, sa pagla-like at lalo tigit sa mga ganda ninyong comment at doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo dahil ginawa ko ang aking YouTube channel hindi para madagdagan ang kita ko, kundi ito ay inilaan ko para sa ating mga beneficiaries. Tayo po ay may 6 na estudyante na tinutulungan mga anak na single parent. Kaya pasasalamatan ko yung mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong na rin po sa atin yan. At lalo tigit na pasalamat kay Peace America sa pagpapalipad niya o pagpapadala niya ng cash sa ating premiere videos. Okay, yung isang bata na tulungan natin ay bilhin natin ng eyeglasses. At yung huli mong pinadala ay inilalaan naman natin sa pambili ng school supplies. Kaya tayo ay may GCash number dito. Maraming salamat sa mga nagpadala dyan at sana mayroon uling magpadala dahil pinaglalaan na natin ngayon ang nalalapit na pasukang muli. Malaki-laki ang ating kakailanganing budget. So maraming salamat sa inyo. At patuloy lang tayo kahit may mga basher ay wag nating intindihin. Basta ang alam ko, tayo ay nakakatulong at ang ating YouTube channel ay optional. Para sa akin, ginamit ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa charity. Okay, so mahirap ba daw, sabi ni mahirap po ba magpalisensya ng baril sa krami? Okay, sa aking experience, lagi ko sinasabing experience ko kasi hindi ko na alam ngayon. Bantaki mo, 1996 ako nagkamero ng first license na baril. Nung ako ay sumali sa gun club. Nung nagtayo kami ng gun club sa Pinamalayan, shout out sa mga Mangya Shooters Club. Yan, diyan ako nag-umpisa. Nung una, basta shout out kay sa aming presidente, kay Greg Lamanilaw. Wala, nagpadala lang ako ng pera. Ang alam ko, nagpadala lang ako ng pera sa aming presidente, tapos may mga pinirmahan lang ako na hindi na ako nag-appear sa krami noon eh. Noon, ganun kadali bumili ng baril eh. May pinirmahan lang kaming form doon sa aming gun club. Yan, pumili lang kami ng baril, pinadala namin yung pera doon. At wala pa isang buwan, dineliver na yung baril sa bahay. Dineliver na nung aming kung hindi ako nagkakamali, nag-deliver ay si Colonel Handa. Shout out kay Colonel Handa, yung aming isa sa mga ng aming gun club officer. So ganun lang kadali nung una. So experience ko yan nung una. Pero ngayon ay iba na. Okay, wala pang iltap noon, basta lang eh. License lang, okay na. Basta may license ka, dadating na sa yung license. So, ang ngayon ay pupunta ka muna sa sa gun store. Pupunta ka sa gun store. Tapos, mamimili ka doon ng baril. Pwede na tayong magkamero ng 5.56 na o Armalite na 5.56 na mga rifle. Meron na tayong pwede na tayong basta semi-auto lamang, hindi full auto.
Makakapamili na tayo. Shotgun, pistol, rifle, hunting rifle. Yan, makakapamili ka na doon. Pipili ka doon sa gun store kung ano ang gusto mong maging baril. Tapos ay siyempre, doon ka na mag-fill up ng mga tutulungan ka na nila mag-fill up ng ito hindi kasali dito yung mga loose firearms ha. Yung mga loose firearms, wala pa tayong amnesty. Mananatiling loose firearms yan. Hindi ninyo papapalisensyahan yan. Wala tayong amnesty. Maliban lang kung baba ng amnesty ang baka akala kasi ninyo magdala kayo ng baril sa krami na wala lisensya, huli kayo. Okay? Hindi po yan. Yung sa mga bagong baril, baka mamaya pumunta kayo sa police station, dala-dala ninyo yung loose firearms ninyo, palilisensya ninyo, hindi po kasali yan ha. Nililinaw ko lang. Ito doon sa mga bagong baril. Okay, kung bibili kayo ng bagong baril, wala po tayong amnesty. O, nililinaw ko lang. Baka mamaya magkamali kayo na sabi ni pupunta ka lamang sa sa police station, palilisensya mo yung baril mo para kang nagdala lang doon ng tinapay. Hindi po ganoon. So yan, lilinawin ko lang. Pupunta kayo muna sa gun store, doon kayo pipili ng baril kung anong gusto ninyong baril. Diba? Tapos magpipill up na kayo doon ng mga forms. Tapos magsasign kayo ng letter of authorization at saka memorandum of agreement. Siyempre may mga doon, basta may alam na ng gun store yun, doon lang kayo pupunta. Pagkatapos nun, mag-open kayo ng account online sa Firearms and Explosive Office. Mag-open kayo ng account. Okay? Online. Kasi kakailanganin ninyo yan doon sa mga pagpapadala ng result ng inyong mga test. Tapos yan ay mag-undergo na kayo ng gun safety seminar. May mga gun store na authorized na mag-conduct ng gun safety seminar. O gusto ko mag-apply diyan. Pwede ninyo kung kunin salesman at saka mag-apply na ako sa inyo ng baka may kumuha sa akin. Magkakandak ako ng gun safety seminar, taga-kandak. Basta authorized ka. Siyempre authorized ka ng krami. Ayan. Kumbaga may license ka na So yan, pagka pwede na kayong mag-conduct doon o di kaya pwede rin kayong doon na kumuha ng sa krami ng mga gun safety seminar. At saka kompleto na rin doon eh. Tapos i-schedule kayo ng neuropsychiatric exam. Saan kayo kukuha niyan? Sa PNP Regional Office. Sa mga regional office, kung kayo ay malayo sa Maynila, malayo kayo sa Krami, punta kayo sa mga regional office ninyo. Doon kayo kukuha ng neuro exam. Okay? Pagkatapos niyan, ay pwede rin naman kayo sa Krami kumuha niyan. One stop na doon. Nandun na lahat kasi. Pupunta na kayo sa ngayon. Tapos niyan, ay magkakamiron kayo ng appearance at pupunta na kayo sa inyong regional office or sa PNP service sa Camp Crami. Doon sa Camp Crami, kompleto na doon. Nandun na yung gun safety seminar. Meron doon kasing one-stop shop building. Meron na doon, kompleto na. Nandun na yung neuro test. Nandun na rin yung yung inyong drug test. Yan. Importante yan, drug test, neuro test, at yung exam ninyo. Mag-a-appear kayo sa regional office o sa Camp Crami. May appearance doon. O, yun ang padalawa. Pagkagaling ninyo sa gun store, nag-sign na kayo ng doon, punta na kayo sa regional office o sa Camp Crami para umundergo kayo ng drug test at saka yung neuro test. Nandun yan. At yung importante din yung inyong gun safety seminar. Okay, parang 3 lang yan. Kung ako may nakalimutan ay ipaalaala ninyo kasi makalimutin na si lolo ninyo. Pagkatapos niyan, maghintay kayo ng result.
yung result niyan ay ano, ano na yan doon sa online account ninyo. Lalabas na yun sa online account ninyo. Okay, pag kayo pumasa na doon sa ano, pinadala na sa inyong ano, makita nyo sa inyong account yan, sa inyong cellphone. Oh, pag kayo pumasa na, ay babalik kayo sa office para isubmit ninyo yung lahat ng requirements. Isasubmit na ninyo yan. Okay? Sasubmit na ninyo at i-assist naman kayo para sa application ng LTAP. Yan. Yun, mag-ano na kayo ng LTAP niyan. Doon na kayo, magsasubmit na kayo. Pag na pumasa na kayo doon sa mga test, drug test, neuro test, tapos may ano na kayo, kompleto na kayo ng mga requirements, yan, ay ano na kayo ng application sa LTAP. Okay? Pagkatapos niyan, yan ang stage 4, ang ano na yan, ay maghintay naman kayo na ma-approve. At pag na-approve yan, ay mariregistered na inyong firearms at inonotify uli kayo kung kailan marirelease yung inyong firearms. Hindi man i-deliver. Hindi man i-deliver yung firearms. Mag-ano uli yan, appear uli yan doon sa inyong ano, sa online, at malalaman ninyo kung approve, kung na-approvean yung inyong LTAP. Okay, when your LTAP is approved, ay mariregister na ngayon yung firearms at sasabihin na sa inyo, malalaman na ninyo kung kailan ninyo pwedeng pick upin na yung inyong baril. Yun ay may kasamang huwag ninyong kalimutan, may ano yun, may permit to transport. Kailangan yun. Kailangan yun. Ibibigay naman sa inyo. Pero importante yung permit to transport. Baka bagong-bago yung inyong baril. Dala-dala ninyo. Nakalimutan kayo yung permit to transport. Napadaan kayo ngayon doon sa checkpoint. Yabang-yabang ninyo. May baril ako. Bagong-bago. O, saan yung permit to transport niyan? Ay, wala. Kumpiskado ka kagad. So, ganyan. At alam ko, may validity yun. Yung permit to transport na yun hanggang 1 buwan yata, kung hindi ako nagkakamali. So, yun ang proseso. Okay, pupunta kayo ng ulitin ko, pupunta kayo ng gun store, mamimili kayo ng baril. Pagkatapos ay pupunta kayo sa Camp Crame o kaya sa regional office para mag-undergo ng seminar, gun safety seminar, drug test, neuro test, ayan. Magagawa kayo ng online magagawa kayo ng online account para yung mga result ay ma-notify kayo. Tapos pag nakuha mo yung result na notify na pumasa ka doon sa mga result, ay pupunta ka na pag nakuha mo na yung result, yung step 3, pupunta ka na, babalik ka sa regional office o sa CRAMI para mag-apply ka na ng LTAP. Okay? So, ayun na. Pag nakumpleto mo na yun na ang i-assist ka naman nila dun. I-assist ka nila. Sabi nila kung ano mga kailangan document. So, kaya nga doon sa Amerika ay para ka lang daw bumili ng tinapay para sa panaderya. Para ka lang bumili ng sa department store. Papakita mo lang yung card mo, babayaran mo, may baril ka na. Napakahirap po sa Pilipinas. Ayun. At pag naibigay mo na yung at na-aproba na, ay i-registered na yung firearm sa iyo at i-notify ka kung kailan mo na pwedeng kunin yung yung iyong, siyempre may mga bayad yan. Hindi ko lang alam kung magkano ang mga bayad niyan. Siyempre, maghanda kayo ng pera. Okay, at kasi
Inaral ko din yan kasi bala ko rin kumuha niyan. Actually, wala ako ngayong firearms sa Pilipinas. Anin ko ang firearms sa Pilipinas. Yung mga membro ng pamilya ko meron. Ay anin ko ang firearms ko sa Pilipinas. Dito naman ako nakatira. Pagdating sa Pilipinas, gusto ko mag-firing, nangihiram lang ako ng baril sa mga firing range. Okay. So ayan, mahirap talaga ang medyo may kahirapan ang hindi yan ay hindi yan basta-basta na nagkakamiron tayo ng firearms. At ito pa, pag may nagsangla sa inyo ng baril, wag ninyong tanggapin. Hindi, ang baril po hindi na isangla. Hindi basta na at hindi ko mo bumili ka ng baril na lisensyado. Kayo lang nag-usap, ginawa ng deed of sale. Hindi po pwede yan. May mga proseso din yan. Mga mamaya, wala ka pang iltap nasa posisyon mo na yung firearms kahit pa may license yan at hindi nakapangalan sa iyo, huli ka, balbon. May kalalagyan ka. So yan, hindi po na isasangla ang firearms, hindi pinapahiram na parang sasakyan at hindi basta binibili ng kaliwaan. Ibig sabihin, bayaran mo na ito. Punta tayo sa barangay captain, punta tayo sa abogado, may deed of sale tayo. Sa iyo na yung baril ko. Hindi po ganyan, may mga proseso din yan. Pinapaalala ko silang sa inyo. At bilang inyong firearms instructor, mag-ingat po tayo palagi. Minsan yung nagbinta sa iyo ay yung pang magpapahuli sa iyo. Yung nagsangla sa iyo, minsan yung pang lalo kung nagsangla sa iyo yung mga military o mga pulis, yari ka. Alam na this na meron ka diyang baril. So yan lang ang may papayo ko sa inyo at lagi po tayong mag-ingat. At alamin lagi ang batas. Bago tayo gumawa ng isang bagay, alamin lagi ang batas. Mas maganda po yung nagtatanong para hindi tayo napapahamak sa bandang huli. Okay, at kung may kulang pa dun sa aking paliwanag, ako'y natutuwa dahil yung aking paliwanag ay nakikiisa kayo at nadadagdagan ninyo. Inaamin ko naman na hindi ko naman talaga alam lahat yan, lalo tigit na wala na ako sa Pilipinas. Kung kulang yung paliwanag ko, ay dagdagan na lamang ninyo. Makisali kayo sa comment section. Okay, kahit nga buzzer, welcome din eh. Ayan lang. So far, yun lang ang nalalaman ko. Inalam ko rin yan dahil pag ako'y nag-for-good, siyempre, kukuha tayo ng legal na baril. Ayaw ko na ng illegal na baril at lagi kong pinapayo sa inyo, maging legal ang ating mga firearms. Hindi po basta-basta ang kaso niyan. Believe me. Dinaanan ko na yan, pero nalusutan ko. Kaya ako ngayon ay isang napakabait na abiding citizen ng Pilipinas. Kahit ako nasa ibang bansa. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.